Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. Ayan, so ngayon guys ay nandito na sa harapan natin yung ating German champagne. Diba sabi ko sa inyo, iriripat natin to. Ayan, hindi ko talaga guys mahanap yung isa. Alam ko talaga tatlo to. Wala na siguro yung isa guys. Hindi ko na alam kung nasaan na. Ayan, so ito na yung ating German champagne. So dalawa na lang siya, hindi ko mahanap yung isa. So, pag tatabi-tabihin ko sana sila guys, iriripat ko sila sa pare-parehong pot sana na ganito. Tapos, tabi-tabi sana sila. Kaso lang, wala. Hindi ko mahanap talaga yung isa guys. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na siya. Ayan, so ngayon, ililipat natin to dito. And, niready ko na to guys. Hindi ko siya nilinisan yung pot. Madungis pa rin. Saka ko na sila guys lilinisan. Basta mairipat ko lang muna sila sa ngayon. Ayan. So, nag-ano lang ako ngayon guys. Kasi umaambon-ambon dito. Yan o. Umaambon. Tapos sobrang alinsangan. Yan. Kahit na umaambon ang alinsangan naman. So, iriripat ko silang dalawa dito. Sapat na to para mas lumaki pa itong ating German champagne. Ayan. So, ang ganda ni German champagne guys. No? Ito stress na talaga oh. Yan. Ganito yung stress color niya. Yung dito sa top hindi siya stress. So ayan guys, magsimula na tayo. Yung gamit natin na potting mix ay yung dati natin na use na potting mix, yung fresh na rice hull. Tapos meron tong yung, ayan o, yung sinunog na rice hull dati pa. Tagal na to guys, yung mga dati ko pa tong potting mix. Tapos nalagyan siya ng pumice stone kasi yung toppings yan. Tapos nag-add tayo ng carabao manure, ayan o. Carabao manure yan guys. But ito, ayan, dito yung isa. So, yan. Ayusin ko lang tong camera natin. So, yan guys. Magsimula na tayo. Yan. Ang una natin iriripat ay ito siguro. Pero, ilipat ko muna guys yung pumice stone. Saan ko ba yan pwedeng ilagay? Ito. Yan. Halo na lang natin yan. Ayan. Oh, sobrang dry niya guys oh. Ayan yung natira. Ito yung nakuha natin. Ayan. Dami niyang roots. So, hindi ko na yan guys gagalawin. Ang gagawin ko na lang ay tatanggalan ko siya ng dry leaves. Ayan, para malinisan na siya. Bago natin itanim ulit. Ayan oh, dami niyang dry leaves. Ayan. Tapos, silipat ko lang itong ibang, ano guys. Yan, tapos, lagay na natin siya. Yan, ganyan. O, diba? Ito yung mga dati ko pa to guys na mga potting mix. Tapos, yung mga paso na to, sobrang tagal na sa akin. Yan, tumagal sa akin yung mga gantong paso guys. Yung iba, nagsisianuhan na. Lalo na yung mga pink guys na pot. Manipis lang talaga. Pero ito makapal siya. So, tagal na nito. Tumagal siya sa atin. Ito yung mga malalaking pot na nabili ko dati. Pero ngayon kasi nagre-repat na tayo. Mga malalaki natin na succulents ay nire-repat ko na sa white na pot. Nakita nyo naman siguro na guys sa mga dati natin na vlog na yung white pot natin ay bago na yung white pot na mataas. Tapos malaki na. So, yun yung mga nireripatan ko na bago kapag nakakabili ako ng ganun. So, bihira kasi guys magkaroon ng ganun na pots dito sa amin. Ayan na guys, oh. Ayan. Diba? Maganda yung carabao manure sa ano. Yan oh, umiinit pero umaambon. Maganda yung carabao manure ilagay. So, yan. Kaya naisipan kong iripat na lang itong ating German champ dito sa malaking pot kasi lalagyan ko rin siya ng carabao manure. Ayan. Kunin ko lang itong pumice stone. Ang dami kasi. Hindi na nga ako guys nakakabili ng pumice stone. Ayan. Ayun. Yan siya. Yan siya guys oh. Kuha natin. Yan, hindi ko na yan guys ginagalaw kapag ganyan na. Pero wag muna tayo magdidilig.
ng kahit mga 5 araw guys or 1 week pwede. Para hindi maano yung roots nila guys, kung sakaling may naputol man na roots dyan sa ano nila, hindi sila ma root rot. Yan. So, kuha lang ako ng carabao manure. So, yung carabao manure ko dito guys ay malalaki pa yung iba. Ayan o. Lagay natin dyan. Tapos, lagyan natin ng dati pa na soil mix, yung rice hull. Walang ako guys. Hinahaluan ko kasi yung ilalagay natin. Haluan pa rin natin. Yan. Pero sa mga gantong pots naman guys, pag nilipat nyo sa malalaking pot, yung inyong mga succulents ay dapat po ay tansyado talaga yung pagdilig nyo. Huwag yung sobra-sobra kasi lalo na kung hindi pa sila stable, tapos diligan nyo ng marami talaga, may possible na ma-overwater sila kasi nga malaki yung pot nyo, matagal silang matuyuan. So kapag ganto, talagang magtansya kayo guys sa pagdidilig. So tama lang, huwag yung sobra-sobra sa pagdilig kasi kapag sobra yung naidilig nyo dyan, yan, possible silang root rot yun guys. And then kapag nalalagyan ng water yung top ng inyong mga succulents, yan, kagaya niya sa rosette nila guys, tanggalan nyo guys para hindi sila crown rot. Kasi may mga succulents na maselan guys sa tubig sa top. So kapag nalagyan sila ng tubig sa top, naka-crown rot sila guys. So mas maigi na rin na ingatan natin sila guys. Kasi sayang naman 'di ba kung napalaki na natin tapos bigla lang maka-crown rot, so sayang. Sayang yung pagod natin nun. So ayan na sila guys. So ayan. Yan, so ayan na sila guys. Yan na yung mga naripat natin na German champagne. Yan, pareho na yung pot nila. Tapos ito naman guys, yan, itabi ko muna to. Ito naman na pot natin na green. This one. Yan. Lalagyan ko rin siya ng ng carabao manure kasi iriripat ko sa kanya yung iba natin na Astrophytum. Yan, para isahan lang tayo sa pagripat. So pag nakakuha tayo ng green pot, ripat na natin agad para mabawasan yung gagawin dito guys sa garden. Napakarami kong gagawin dito sa garden guys, hindi ko matapos-tapos kasi marami talaga tayong iriripat. So kailangan nating gawin. Ayan, ganyan. Haluan lang natin nung old natin na potting mix. May mga fresh na rice hull pa yan. So kukunin ko lang guys yung natin, Astrophytum. So ito guys yung iriripat natin dito na astro. Ayan. Ayan, ganyan siya. Sure, pagtabi-tabihin natin siya. Ganyan. So tatlo-tatlo lang yung nilalagay ko. Yan, para mas lumaki pa to kasi kapag nasa gantong pot guys, mabagal sila lumaki. Ayan tingnan nyo parang medyo may pagka-dehydrated pa kasi kahit na anong dilig ko sa kanila guys, mabilis talaga matuyuan, lalo clay pot pa itong ating pot. Tapos nainitan kasi sila guys dito na banda sa napaglagyan natin, wala na silang net, so direct na yung sunlight na nakukuha nila. Though mayroon tayong UV plastic, pero sobrang init na po yung natatanggap nila sa area na yun. Kaya iriripat ko na lang sila. So ganito lang naman guys yung pagripat ko. Nihila ko to pa ganyan. Hindi pa sila root bound. Pero tingnan nyo yung roots nila guys. So healthy. So kapag kasi guys, ganito malaking pot yung mapag-ikutan nila ng roots, parang napapansin ko mabilis guys humaba yung roots nila, mabilis dumami. Ayan. So ganyan muna. Ihilain lang natin yan ganyan. Ayan.
So, kung mayroon kayong guys pang ganon, ano tong gilid. Pwede yun. So, dito naman sa akin, okay lang. Hindi naman yan guys magalaw yung roots nila. Ayan no, healthy naman yung roots. Okay naman siya guys oh. Yan, kapag nilagay natin siya dito, ano na siya guys, mabilis na siyang lumaki kung alaga natin sa dilig. Kasi ito, matagal siya matuyuan kapag dinilig natin. So, ito dinilig ko sila kahapon. Medyo basa sila pero di gaano oh. Tama lang. Parang may pagka-moist lang yung kanilang ano. Ayan oh. May mga white pa pero di naman siya. Saraysal siya guys oh. Hindi siya mealybugs. Ayan, may mga white siya guys oh. May mealybug siya guys. So kapag ganyan guys, tanggalan natin ng ng potting mix para matanggal yung mealybugs. Kapag ganyan guys oh, tanggalin natin yung potting mix para mawala yung mealybugs. Yung may mga white kasi oh. Hindi naman kasi guys maarte itong ating mga astro. Ayan. So, patayin lang natin yung mga white na yan. Kasi yan yung nakakasira ng mga halaman natin. Lalagyan natin siya ng DE powder guys para mamatay. So, ayan guys, nandito yung DE powder natin. Lalagyan natin siya dito sa pot. And sa roots na rin. Para hindi na gaanong magalaw yung ano niya guys, yung roots niya. Lagyan natin siya ng DE powder. And saka natin itanim. Namamatay yan guys sa DE powder eh. Ayan. Kasi kung gagalawin pa natin, magagalaw pa yung roots niya. So, ayan. Di naman to guys maarte itong ating mga astrophytum. Kering-kering nila yung mealybugs. Ayan. Yung mga ganito, durugin natin. Ayan. And ito guys na mga astrophytum pala guys, kapag ano sila, na-overwater, nakahati yung katawan nila. Pero sa akin, di ko pa siya na-experience, guys. Na mahati yung katawan nila kahit na palagi ko silang dinidilig. Yan siguro kasi minsan talaga, may time na natutuyuan sila ng sobra kasi kapag may ginagawa ako, busy ako, may lakad ako, ganun. Hindi ko talaga sila, guys, na didiligan. Natutuyuan sila. Tapos rice hull pa guys yung gamit natin. So, mabilis sila matuyuan. Kapag rice hull kasi talaga guys yung potting mix nyo ay mabilis matuyo. Fast draining talaga yung rice hull. Okay na okay siya sa tag-ulan. Pero pag summer guys, naku, napakahirap kapag rice hull yung gamit nyo. Ang bilis talaga matuyo. So, kailangan nyo talagang dilig ng dilig. So, ako dilig ko nung summer ay umaga tsaka hapon. Or umaga tsaka gabi. Ganun. So, didiligan ko sila ng ganong time. So, ito, didiligan ko na to guys. Ito lang hindi kasama tong ating mga German champagne. So, didiligan ko na yan siya. Para makainom sila ng water. So, hindi yan maselan guys. So, kukuha lang ako ng water at didiligan natin itong ating astrophytum. So, ito na guys yung astrophytum na naripat natin. So, nilagay ko na sila dito. Ayan na. Ito yung niripat natin ngayon. Nag-video ako na wala yung guys, yung video parang nag-blink lang bigla. So, nagloko ata tong cellphone ko.
Ayan, so yan sila guys. Antayin natin yan na lumaki. So maliliit pa yan sila. Oh, hindi pa gaanong malaki talaga. Pati ito maliliit pa. So ito malaki na talaga siya. Pero dehydrated lang kasi sila guys. So didiligan ko din sila guys. So idiligan ko na rin yun guys. And ayan, kukunin ko ulit yung water para masprehan ko sila dito. And ngayon guys ay sobrang dilim dito. Uulan nata, kumukulog. Tapos kanina umaambon pero tumigil din. Ayan, pero kumukulog siya ngayon at sobrang dilim. So didiligin natin to ngayon. Ito yung ano natin guys, German champagne na na ripat na din kasama nung ating astrophytum. Yan sila. So nabasa kasi magdilig ko kanina dun sa astro. Ay katabi sila guys. So nawisikan lang naman sila ng tubig. Hindi naman yan guys pupunta sa ilalim. So ayan. Mamadali na tayo guys kasi parang kumikidlat. Tapos kumukulog. So baka maano tayo ng kidlat dito. Ayan no, kumukulog. Papump lang natin to. At didiligin natin itong ating mga astro. Ayan. Pati itong naripat ko guys last day. Ayan. Diligin na din natin kasi para makarecover sila guys. Mas gusto nila yung lagi silang nababasa-basa. Ito guys, so buti nakaka-recover siya kasi nakain niya ng unang daga. Nung pinupuntirya ng daga itong ating mga astro. Tsaka yung iba natin na succulents, diba? So, ayun. Buti nakaka-recover siya kahit paano. Pati ito, yan, may sugat siya, diba? So, yan. Yan, didiligin lang natin para makainom sila ng maayos. Okay lang naman guys kahit na pakaripat nyo, diligin nyo na kasi mabait naman itong ating astro at walang problema talaga sa kanila. Ayan. Kailangan talaga silang diligin para maging butsyog kagaya guys nung una nating naripat dun banda diba? Ayan guys, umuulan na. Yan. Yan na guys yung mga astro. So mas maganda silang tingnan kapag pare-pareho yung pot nila. Tapos sama-sama ganyan no. Yan, mas bet ko kasi ngayon guys yung ganyan compare sa ganito. Ito nakakaripat lang nito natin ilang buwan pa lang ba to guys. Ayan, nakalimutan ko na kung ilang buwan. Pero lumaki sila guys. So ayan o. Yan, compare nung nasa maliliit na pot sila, nasa clay pot sila guys. Talagang natutuyuan sila doon kasi mabilis talaga matuyo ang clay pot. So, kapag ganun, matagal lumaki yung ating mga astro. So, maganda sana kung nasa ROS sila. So, nauulanan sila kapag hindi natin sila nadidiligan. So, nakakainom sila, 'di ba? So, ganito kapag talagang kusang dilig, kailangan talaga didiligan natin. Ayan no, ito nga dehydrated pa guys. So kasi natutuyaan talaga sila nung mga nakaaraang araw. Pero ngayon guys, bumabawi ako sa kanila sa pagdilig. Inidilig-diligan ko talaga sila pati yung ating mga gymno dyan no. Yan guys yung mga gymno natin, di ba malalaki na talaga. Yan, pag-isipan ko rin guys kung pagsasama-samahin ko rin yan sa isang pot. Mga 3 gymno sa isang pot na ganito. Mayroon kasi ako nabiling gantong pot na color white. Tapos malaki yung bunganga niya. Pero ganito din guys yung niya. Parang curly din yung ganito. Parang wave din siya. So parang inaiisip ko na itanim din dun yung mga gymno. Pero pinag-iisipan ko pa guys kung yun yung gagawin ko. Kasi baka mayroon pa akong ibang maisip na itanim dun. So yan, pag-isipan ko muna. Pero ngayon, ang tinatarget ko muna ay yung mga green pot natin guys ay maipon ko para mairipat ko yung mga astro natin sa ganito na pot para pare-pareho sila guys. So simula dito papunta doon astrophytum na. So yun na lang muna guys. Yan, lumalakas na yung ulan at baka hindi nyo na ako marinig. So that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye bye. Ulan na guys. Ayan.